Nanggaling sa mahirap na pamilya sila Lizelle, kaya't hindi rin siya nakatapos ng high school. At katulad ng kanyang kinalakhang magulang, ay naging labandera din siya. Uy, Lizelle! Magpapalabas sana ako sa iyo ng mga pantalon. Kunin mo na lang sa bahay para maabot ko na rin yung bayad. Saad ng kapitbahay. Ay, sige! Tatapusin ko lang to. Dadaanan ko mamaya yung labahin mo ha. Saad naman ni Lizelle. Sige, salamat. Matapos nga ang kanyang nilalabhan, ay dinaanan na niya ang labahin ng kapitbahay at katulad ng dati, ay inabot siya ng 7:00 ng gabi sa paglalaba lamang. Ay, naku, nakapagod naman tong buong araw na to. Sabay hawak sa kanyang balakang na sumasakit sa katagalan ng kanyang pag-upo. Kinabukasan, ay namili naman sa palengke ang dalaga. Ate, magkano po kilo ng tilapia? 140 isang kilo niya, Neng. Oh, ilang kilo ba? Sagot ng tindera. Ay, 1 kilo po, te. Sabay abot din ng bayad sa tindera. Ate, pabili po ng chop suey 2 balot. Saad naman niya sa tindera ng gulay. Eto, Neng, 21 niyan. Sagot ng tindera. Umuwi na si Lizelle upang mailuto na ang kanilang pananghalian. Pritong tilapia at igigisa niya ang gulay na chop suey. Nay, tara na pong kumain. Kailangan niyo pong magpalakas ng katawan. Napapansin kong matagal na rin ang panghihina ng katawan niyo. Malungkot na saad ni Lizelle sa ina. Anak, kapag ako'y nawala na, gusto ko sanang hanapin mo yung totoo mong mga magulang. Saad ng nanay niya. Nay naman bakit naman ganyan kayong magsalita? Dapat, ang iniisip nyo ngayon ay ang pagpapalakas upang makapaggala naman tayo. Kay tagal na nung huli nating nagbanding. Saad ni Lizelle na pilit pinasasaya ang kanyang ina. Anak, matanda na ako. Alam kong malapit na akong mamaalam. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, hanapin mo ang mga magulang mo. Sigurado akong mapapaganda ang iyong buhay. Nay, sa ngayon, eto muna at kayong pagtutuunan ko ng pansin. Tara na po, pakakainin ko na po muna kayo. Saad ni Lizelle. Maganda si Lizelle at singkit ang mga mata. Tisay din ang kulay nito. Kaya't marami talaga halos ang nagkakagusto dito. Ngunit wala itong pinapayagang manigaw sa kanya. Wala pa sa isip niya ang mga bagay na ganun. Ngunit isang araw, nakita niya ang kanyang kababata noon na gustong gusto niya. Charles, ikaw ba yan? Grabe, ang laki ng pinagbago mo ngayon. Masayang bati ni Lizelle kay Charles. Oo, ako to Lizelle. Kumusta ka na? Sabay yakap sa dalaga. Eto, okay naman. Naglalabada pa din. Sagot naman ang dalaga. Sabi ko sa iyo noon, dapat tinapos mo nga school para sana may maayos ka ring trabaho. Sagot naman ni Charles. Wala Ganun talaga. Hindi rin naman kaya nila nanay, di ba? Malungkot na sagot ng dalaga. Hay nako, buti na lang ako. Napag-aaralin na mama at papa. At eto, may maayos ng trabaho. Pero alam mo, parang hindi nagbago yung itsura mo. Maganda ka pa rin. Sagot ng binata. Ikaw talaga, Charles. Congrats ha, may maganda kang trabaho. At salamat, matagal na naman ako maganda Sagot ng dalagang si Lizelle. O siya, tara, kumain tayo sa labas. Namiss kita, Lizelle. Sagot naman ni Charles. O tara, libre mo Masayang sagot ng binata. Masayang kumain sa labas ang magkababata at hindi rin nagtagal ay niligawan ni Charles si Lizelle. Lizelle, para pala sa'yo, bulaklak. Habang iniabot ni Charles ang bulaklak kay Lizelle. Salamat ha, para saan to? Tanong naman ni Lizelle. Gusto sana kitang ligawan, Lizelle. Pwede ba? Sagot naman ni Charles. Ha? Talaga, Charles? Tanong nito, pero kinikilig talaga siya. Oo, Lizelle. Gusto sana kitang ligawan. O sige,
Alam mo namang mga bata pa lang tayo, gusto na talaga kita eh. Sagot naman ni Lizelle. At hindi nga nagtagal, ay naging magkasintahan ang dalawa. Napakasaya nilang dalawa dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Ngunit sa kabilang banda, ay ikinasama naman ng loob ng nanay ni Charles ang pagkakaroon nila ng relasyon. Nay, nandito na po ako sa bahay. May kasama po ako. Sigaw ni Charles habang papasok sila ng pinto. O ano, nobya mo na ba yung babaeng yan? Tanong nito. Nay, si Lizelle po, nobya ko po. Saad naman ni Charles. Magandang araw po tita. Pati naman ni Lizelle sa nanay niya. Huwag mo nga akong matawag-tawag na tita. Tatapatin na kita. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Sagot ng nanay ni Charles. Ma, ano ba? Mahal ko ho si Lizelle. Bakit ho ba ganyan kayong magsalita sa kanya? Saad naman ni Charles sa ina. Anak, hindi kita pinag-aral sa Maynila para lamang magkaroon ng nobya na isang hamak na katulong lamang. Ano bang maiaambag niya sa buhay mo? Wala. Dahil katulong lamang ang alam niyang gawin. Magpapaliwanag ng ina nito. Kahit po katulong lang ako, hindi ko po ugaling mang maliit ng isang tao, katulad ng ginagawa niyo sa akin ngayon. Sagot ni Lizelle. Dahil sa sitwasyon, ay gumawa ng paraan si Charles na gawin ang secret wedding nila. Dahil nagbabaka sakali siyang mabago nito ang pakikitungo ng kanyang mami kay Lizelle. Nang araw ng kanilang kasal, ay hinapon na sila ng pag-uwi. Oh, bakit magkasama kayo? At saan kayo galing? Tanong ng nanay ni Charles. Ma, pinakasalan ko na po si Lizelle ngayong araw na ito. Asawa ko na po siya. Ano? Hindi mo man lang ipinaalam sa akin. Nanay mo ako. Ikaw na babae ka. Wala akong ginawa kundi magbigay ng masamang impluwensya sa anak ko. Ilang araw pa ang lumipas at buwan, ay malamig pa rin ang pakikitungo nito at ginagawa pa rin siyang katulong at halos hindi na kumakain. Hanggang isang araw, Lizelle, ano tong nababalitaan ko? Na nanlalalaki ka raw. Tama nga si Mami. Kahit anong bihis ko sa'yo, marumi ka pa rin. Ani Charles. Charles, hindi totoo yan. Makanalangin ng Mami mo. Narinig mo na ang anak ko. Kaya ngayon, lumayas ka na sa bahay na to. Layas, Lizelle. Ani Mami ni Charles. Umiiyak na lamang si Lizelle at naalala ang buong paghihirap niya. Huwag po kayong mag-alala. Simula sa araw na to, tinatapos ko na kung ano mang meron sa amin ng anak niyo. Paiyak na nagsasalita si Lizelle sa kapatakbong lumabas ng bahay. Akmang susundan ni Charles ang asawa. Sige Charles, subukan mong habulin ang babaeng yon. At sa oras na lumabas ka ng bahay ngayon, ay titigil ka na sa pag-aaral mo ng kolehiyo. Pagbabanta ng mami ni Charles. Wala namang nagawa si Charles kung hindi ang magkulong sa kwarto dahil alam niyang kapag sinabi ng nanay niya, ay tinototoo nito. Habang umiiyak namang pauwi si Lizelle. Nay! 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 Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay, gising po! Lalong umiyak ng umiyak si Lizelle. Dahil sa pagkakataong iyon, ay pumanaw na rin ang kanyang nanay, kasabay ng pagkasawi ng kanyang puso. Parang binagsakan ng langit at lupa si Lizelle ng mga oras na iyon. Ni hindi niya alam kung saan at sino ang kanyang pagsasabihan. Ang pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Nakikiramay kami, Lizelle. Saad naman ng mga nagpapalabada sa kanya. Salamat po. Ilang araw na nakaburo lang kanyang ina. At mag-isa niya lamang kinaya ang lahat. Maging si Charles ay wala doon. Marahil ay pinaghigpitang mabuti ito ng kanyang mga magulang. Lord, bakit naman po ganito? Halos nagsabay-sabay lahat ng sakit. Parang hindi ko na po yata kakayanin ang lahat.
Napakasakit po. Habang nakatingin sa langit at iyak na lamang ng iyak ang dalaga. Magmula nang mailibing ang kanyang nanay, naging malungkot na si Lizelle. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay at bihira na rin kumain. Nay, ang ganda po ng ngiti niyo dito sa larawang to. Saad ni Lizelle habang nakatingin sa larawan ng kanyang ina. Nagulat si Lizelle dahil may tumigil na sasakyan sa harap ng kanyang bahay. Tao po? Tao po? Saad ng isang babaeng kabababa lamang ng sasakyan. Ano po yun? Sino po sila? Tanong ni Lizelle. Ay, magandang araw. Hinahanap ko kasi si Pasita. Dito daw nakatira, sabi ng mga napagtanungan ko. Saad ng babae. Pasok muna po kayo, Ale. Ani Lizelle sa babae. Alam niyo po, sa totoo lang po, kamamatay lang po ni Nanay Pasita ng 1 linggo. At kahapon po ang naging libing. Malungkot na saad ni Lizelle. Naku, ganun ba? Condolences, iha. May mahalaga kasi akong bagay na sasabihin sa kanya. Malungkot na saad ng babae. Maaari ko po bang malaman kung ano po yung pakay niyo sa aking ina? Tanong niya. Iha, ako ang matalik na kaibigan ni Pasita. Pangarap namin noon na mag-abroad. Ngunit nagbuntis ako. At di kami natuloy noon. Matapos kong manganak, ay sumubok ulit kaming mag-apply. At sa pagkakataon naman na yun, ay ako lamang ang natawagan ng agency. Kaya't sinabi niya sa akin na siya muna ang bahala sa aking anak. Dahil matalik ko siyang kaibigan. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang anak ko. Napakabuting tao ni Pasita. Kaya nga lamang, ay nawalan kami ng kontak at komunikasyon. Ilang taon ko na rin hinahanap si Pasita. Pagpapaliwanag ng babae. Kayo po ba? Kayo po ba ang nanay ko? Bago po namatay si Nanay Pasita, sabi niya po sa akin, hanapin ko po kayo. Matagal ko na din pong alam na hindi niya ako totoong anak. Saad naman ni Lizelle. Anak, ikaw na pala yan. Napakalaki mo na. At halos kamukha mo ngayong ama. Nagyakapan ng dalawa at nag-iyakan. Anak, napakatagal na panahon ang hinintay ko para makauwi. At hanapin kayong dalawa ni Pasita. Naiiyak ang babae habang nagsasalita. Noong araw na iyon, ay unti-unting napawi ang lahat ng lungkot at sakit na nararamdaman ni Lizelle. Sumama na rin si Lizelle sa kanyang totoong ina. Nasasabik siyang makasama ito. Nay, saan po tayo pupunta? Ani Lizelle. Anak, uuwi tayo sa bahay natin. Masayang masaya habang nagsasalita. Nang makarating sila, wow! Nay, ang laki po pala ng bahay niyo. Ani Lizelle. Ano ka ba? Simula ngayon, bahay mo na rin to. Niyakap ni Lizelle ang kanyang ina. Magpahinga na tayo. Bukas, magsha-shopping tayo ng mga bagong damit. Dahil bibisita tayo sa ating mga negosyo at ipakikilala kita bilang aking anak. Saad ng nanay niya. Salamat po, Nay. Napapawi na po ang pagkalungkot ko sa pagkawala ni Nay Pasita. Good morning, anak. Upo ka. Hey ka, sabay tayong mag-almusal. Saad ng nanay niya. Good morning, Nay. Ang dami naman pong pagkain. Ano ka ba, nak? Kung kaya mong ubusin yan, walang problema. Mahal na mahal kita. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Halos maiyak na sabi, habang nakayakap sa anak. Hayaan niyo po, Nay. Habang magkasama tayo, gagawin nating masaya ang bawat araw. Mahal na mahal ko rin po kayo. Anak, ito ang aking mga negosyo. Tayo ang may-ari ng restaurant na to. At ang susunod naman nating pupuntahan ay ang 3 resort na pagmamay-ari din natin. Meron din tayong franchise na fast food.
At marami pang iba. Wow, Nay! Ang dami niyo naman po palang negosyo. Oo naman anak. At lahat yan ay sa atin. Saad nito. Kinabukasan, ay nagpa siyang umuwi sa dati nilang bahay si Lizelle upang kuhanin ang mga mahahalagang gamit nila ng kanyang inang si Pasita. Nang makita niya sa daan, ang mag-inang sina Charles. Lizelle, kumusta ka na? Ani Charles. Oh Charles, ikaw pala yan. Eto, okay na ako. Alam mo, mabuti rin palang naghiwalay tayo. Sagot ni Lizelle. Grabe ka naman, Lizelle. Alam mo namang mahal na mahal kita. Sagot naman ni Charles. Oy, babae ka. Huwag mo ang masabihan ng anak ko ng ganyan. Talagang dapat lang na maghiwalay kayo. Dahil wala ka namang maiaambag sa buhay niya. Isa ka lang na bandera. Sagot naman ang nanay ni Charles. Oo, talagang hindi kami bagay ng anak nyo. Dahil hindi ko kayang tagalan ng ugali nyo. Sagot naman ni Lizelle. Ma'am, okay na po ba lahat ng gamit nyo? Tanong ng driver ng kanyang sasakyan na van. Oo kuya, okay na lahat. Pakisakay na lang sa van ng mga bagay na yan. Salamat. O paano Charles? Mauna na ako. Marami pa kasi kaming aasikasuhin ni nanay eh. Paalam naman ni Lizelle. Mula ng kanilang pagkikita, ay nabalita na rin sa kanilang lugar na mayaman na nga si Lizelle. At kinuha na ito ng kanyang tunay na ina na isang mayamang negosyante. Charles, si Lizelle pala? Mayaman na? Anak pala yun ng mayamang negosyante? Saad ng nanay ni Charles. Oh, ano gusto niyong gawin ko, ma? Alam niyong mahal na mahal ko si Lizelle. Pero anong ginawa niyo, ma? Pinaghiwalay niyo kami. Anak, pwede mo namang ligawan at suyuin ulit si Lizelle, di ba? Iba na yung sitwasyon ngayon. Mayaman na si Lizelle. Kaya hindi na ako hadlang sa inyo. Saad ng nanay niya. Ma, ano ka ba? Ayos ka lang ba? Ano to? Biglang nagbago isip niyo dahil nabalitaan mo lang na mayaman na si Lizelle. Anong klase kayong tao? Magulang ko kayo, kaya nire-respeto ko kayo. Kaya lang sa inaasal niyo, ilalo na ngayon, parang hindi ko na kayo kilala, ma. Sinira niyo yung buhay ko. Nakakawala kayo ng respeto. Pasinghal na sabi ni Charles habang papalabas ng bahay nila. Habang naglalakad, ay nasulya pa ni Charles ang sasakyan ni Lizelle. At pinara ito ni Charles. Buti naman at huminto kayo, Lizelle. Wala akong ibang gustong sabihin kundi ang paghingi ng tawad sa lahat ng ginawa at sinabi ng nanay ko sa iyo. Pasensya na. Naging duwag lang din ako. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita, Lizelle. Hangad kong kaligayahan mo. Kahit hindi na ako ang kapiling mo. Malungkot na sabi ni Charles kay Lizelle.